Tanong, sister, ano pong samahan ninyo? Ano po yung church ninyo? Unity Christian. Unity Christian. Mga Katoliko ba kayo? Okay, pwede kami magtanong. Kailangan pa ba ng simbahan pagdating sa kaligtasan? Kailangan pa po ba ng simbahan pagdating sa kaligtasan? Ano po ibig niyo sabihin? Ay kumbaga, kasama pa ba sa salvation yung itinayo ni Kristong simbahan? Hindi ko pa kayo naintindihan. Di ba si Kristo, nung first century, nagtayo siya ng simbahan sa 16-18 ng Mateo. Ay, sorry pa. Excuse. Siguro. Yes, okay. Ayun. Bale, yung itinayo po ba ni Kristong simbahan o relihiyon? Kasama pa po ba sa kaligtasan yung relihiyon? Naniniwala po ako na si John Christ. Hindi, ang tanong ko lang po maliwanag. Kasama po ba sa kaligtasan yung relihiyon? Yes or no po? Ano? Ngayon, alam niyo po ba ang kahulugan ng word na relihiyon sa original, nasalin ng Bagong Tipan? Yes or no? O no. Paano mo masasabing hindi kasama sa kaligtasan ng word na relihiyon without knowing the true context of the word religion in the original text from the Bible? Sinungaling po ba kayo? O sadyang niloloko nyo ang mga kababayan namin kakatoliko? Sagot po kayo. Intention na naman lang. Ano po ang, bakit po kayo nangangaral? Para pasamahin sa inyong church? Ay, hindi po. Nag-share lang po kami ng salvation. Yung pagiging bahagi po ng church, it is a personal choice naman. Ganon. Bale, nag-share kayo ng gospel. Yes, and how Saan yung mababasa sa Biblia na yung church ninyo may karapatang mag-share ng gospel? yun po ay Great Commission. Hindi, ang tanong ko po maliwanag. Alam ko na yan, 28, 19, 20. Ano pangalan ng simbahan nyo, sister? Unity Christian. Meron na bang Unity Christian Church nung 28, 19 and 20? Wala. Ito, paano mo sasabihin na kayo ang binigyan ng Great Commission samantalang hindi pa existed ang simbahan ninyo? Therefore, tinatanggap mong sinungaling ka o tama yung talata? Tama yung talata o sinungaling po kayo? Hindi. Hindi po ako nakikipagdebate, nagtatanong po kami. Kasi hindi naman pwedeng mangangaral lang kayo sa aming mga Katoliko. Magtatanong rin kami sa inyo. Dahil commission nyo rin yon. Nasa 3:15 of 1 Peter na dapat handa kayo sa pagsagot na siyang konteksto ng tamang pagsamba kay Kristo. Unang-una, sabi nyo, Great Commission. Kaya kayo nangangaral because that is the authority. Kaya kayo nangangaral in 28:19 verse 20 of Book of Matthew. At yung pangalan ng simbahan nyo, ano ulit? Unity Christian. At tinanong kita, existed na ba ang Unity Christian Church noong 28:19 verse 20 of Book of Matthew? Sabi mo hindi. Kaya how you define na meron kayong authority kung hindi pa existed yung church ninyo dun sa talatang binabanggit ninyo? Lalabas niyan, sinungaling po kayo. Sabi naman po sa Book of Joel, sabi po ng Lord, He will pour out His Spirit on their sons and daughters, matanda, bata. Ipo-pour out niya yung Spirit. Tanong, alam niyo po ba ang subject of the sentence doon? Kung sino? Yes po. Sino po? Israelites. Israelites ka ba? Hindi po. Gentiles ka, di ba? Therefore, you are using the verse without the context. Yan ang mahirap. Kaya yung binabasa niyong talata is for only in Israel. Not for Gentiles because you are not the Gentiles. So how you define na meron kayong authority? Yan ang tanong ko sa inyo. How do you define na meron kayong authority sa pag-preach? I believe po, hindi ko naman po dapat ipaglaban yung authority ko. Jesus na po yung pangalan. Nag-o-obey lang po kami sa Great Commission na binigay. Kaya nga, paano nyo ma-define? Kanina nga ang tanong ko sa inyo, binigay. Paano nyo na-define na binigay sa inyo kung hindi pa kayo existed noong 28, 19, and 20 and Book of Matthew? We are followers of Jesus po. Followers of Jesus. Therefore, yung followers of Jesus, kasama sa church nyo. Kasama sa church nyo yung followers ni Jesus. Saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Apostol Pablo sa 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto na ako'y kaanib sa born again Christian? Meron ba o wala? Wala po. Wala. Hindi nagsisinungaling kayo. Matindi po yan. Matinding pangliligaw yan sa aming mga Katoliko. Kung sasabihin nyo na si Apostol Pablo kaanib sa church ninyo, ngayong hindi pala existed at wala naman palang sinabi si Apostol Pablo na sila'y kaanib sa church ninyo. Paano nyo ngayon nasasagutin yan? Sinabi po ba? Sinabi mo yan kanina, kapatid. Sinabi mo kanina yan. Born again Christian. Ano ba kayo? Ano bang saklaw ninyo? Born again Christian o Baptist? Unity Christian Fellowship. Kaya nga, kasi maraming Unity Christian Fellowship. Christ-centered Church. Si Jesus. We are basing fully on the Bible, full gospel. Full gospel. Kaya nga tinatanong kita kung full gospel nga,
do you have authority to preach the full gospel? Ang sabi mo, yes, because you quotes the 28:19 verse 20 of Book of Matthew. Ngayon, ang second question ko, kung yun ay Great Commission sa inyo, existed na ba ang church nyo noong first century nung isinulat yan? Sabi mo, no. Therefore, nagkokontrahan yung sinasabi ninyo na inutos sa inyo yon, ngayong wala naman pala sa inyo yon. Anong lalabas? Nababaliw pala ang Diyos, nababaliw pala si Kristo. Nag-uutos pala sa isang grupo na hindi pa existido nung panahon niya, kaya sinulatan niya. O, paano niyo po masasabi yon? Kaya, lumalayo tayo eh. Ang tanong ko kasi sa'yo, kasama ba sa kaligtasan ang relihiyon? Sabi mo, no. Ngayong no, alam niyo po ba ang pakahulugan ng relihiyon sa original translation ng New Testament? Yes or no? Oh, no. Kaya, But would you mind sharing us po? Ano po ba yung original translation? sa Greek kasi, ang nakalagay sa Greek, kahit sa Koining Greek, because the New Testament originated, translated in Greek, and the Old Testament is in Hebrew, the context of word religion means treskia. And according to Greek interlinear, the word treskia means worship o pagsamba. Tanong, kasama ba sa kaligtasan ng pagsamba? O kung hindi nyo sasabihin kasama sa kaligtasan ng pagsamba na nangangahulog ang relihiyon, lalabas, yung ginagawa ninyong worship sa inyong simbahan, hindi pala kailangan ni Kristo at hindi, wala palang pakinabang yung ginagawa ninyo. Oh. Iba naman po yung context of salvation po sa worship of God. Kasi we are explaining lang po ano po yung kailangan para maligtas. Si Kristo. And si Lord naman po. Iba naman po yung after... Si Lord, pero hindi na kailangan sumunod sa utos ni Lord. O kailangan ngayon yung utos ni Lord na yon at isa doon yung pagsamba nangangahulog ang relihiyon. Kasama ba sa kaligtasan yon? Hindi po siya requirement. Hindi requirement. Kung mabasa ko sa Biblia, sister, tatanggapin nyo, nagsisinungaling po kayo. O sinungaling yung pastor na lang ninyo na nagturo po sa inyo. O kasi, ang sabi sa 15:2 ng unang Korinto, ang sabi ni Kristo na ipinasulat niya kay Pablo tungkol sa kautusan, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. O ligtas kayo kung matsaganin yung susundin ang mga bagay na inutos sa inyo ni Kristo. O ngayon, ang tanong ko doon, sister, para matapos tayo, sinong matalino na lang sa inyo ni Pablo? O sinong matalino nung pastor ninyo kay Pablo? Yung pastor ninyo? O si Pablo, patunay na kasama ang relihiyon sa kaligtasan? Pastor ninyo o si Pablo? Sino matalino? Wala naman tayong tutol dun eh. Dahil yung karunungan ni Pablo galing kay Kristo. 1:12 ng Galacia, ang sabi ni Apostol Pablo, ang aking karunungan hindi galing sa aking sarili kundi kay Kristo. Kaya wala tayong tutol si Jesus. Pero ang tanong ko kasi categorical eh. O paano yan? Student ba kayo, sister? Hindi, ikaw si student ka. Ayun, dapat sumagot kayo kasi sa 5:37 ng Mateo, dapat ang sagot ninyo straight to the point. Ano po bang goal po? Bakit po nagtatanong po kayo? Para maliwanagan rin kayo. At para maliwanagan rin yung mga kaninang niligaw ninyo na mga kapatid ko sa Katoliko. Kaya hindi nyo aaminin yan, syempre. O kung ako nga naman magnanakaw, di ko aaminin magnanakaw ako para mga politiko ngayon. Di ba? Ganyan lang yun. Di ba? Kaya, ang tanong ko sa inyo, sinong matalino sa inyo ng pastor ninyo? Si Pablo, nagaling ang karunungan kay Kristo na sinabi niya ang kautusan ay kasama sa kaligtasan? O si pastor? Sino po? Si pastor o si Pablo? Sagot po, sister. Bibilangan namin kayo. I don't 10, think 9, necessary. 8, hindi na po kayo sasagot. I have the right to remain silent. Okay, salamat. Okay. Kaya next time, sister, huwag po kayong mangangaral nang hindi nyo kayang panindigan. Dahil ang mga apostoles, nangangaral sila, meron silang paninindigan. Kaya nga, isinulat yung writings niya to the Corinthians in 2 Corinthians 10:4 verse 5, na meron silang tinatawag na pakikipaglaban na di laban sa laman. Sa 1:13 ng Tito, sumasaway silang may kabagsikan. And the Holy Scriptures na kinalalagyan ng Holy Gospel in 3:16 of 2 Timothy, maliwanag na maliwanag, yun ay kinasihan ng Diyos, hindi lang sa pagtuturo, pagsansala, kundi sa pagsaway, na siyang ginagawa namin sa inyo, sa ikapapakinabang rin ninyo, o ikilaliwanag ninyo. Dati po ba kayong Katoliko, sister? O, dati kayong Katoliko. O, ano naman ang dahilan na umalis kayo sa Katoliko? Nakalala ko po kasi si Jesus. I was open po to the truth that it is not religion that can save us, but it is truly a relationship. Wala naman tayong tutol dun eh. Ngayon, nahanap mo lang si Kristo sa born again Christian. O sa ano?
Therefore, para pala sa'yo, wala si Kristo sa simbahang Katoliko. Because hindi mo nahanap, nakita mo lang dun sa born again Christian. Tama po ba, sister? O hindi? Patunay na mali na naman ang inyong sinabi. Para sa akin lang po yun. Sige. Kasi tinatanong niyo din naman po kay ate. Bakit po umalis ng Catholic Church? I could not say na hindi ko nararamdaman to. Nangumpisal ka ba? Giging honest ako, nagkumunyon ako, nagkumpisa. Ilang beses ka nangumpisal? Before, sabihin ko sa inyo, kami ay nasa bukid at hindi kami ganoon dinadalaw ng pare. Hindi, ang tanong ko kasi sister. Ayun nga, wait lang Ang tanong ko kasi sister, wait lang muna. Ang pangungumpisal po namin ay nangyayari every time na ang pare ay pupunta po. Tapos hindi nyo naramdaman. Well, naramdaman ko naman kasi Ayun, yan ang pala eh. my sins, but also what from I see sa ating simbahang Katolika, nagtatanong ako, sino ba doon si Jesus? Kasi ang daming mga nandun, mga, let's say, the Santo. Hindi ko alam kung nasan ba doon si Jesus. Si Kristo nasa langit. Because, yeah, if we have Jesus Christ in heaven, why do we need Jesus Christ doon sa simbahan na nakaupit pa? Meron may tinatawag na Lolo Uweng. Sige. As a child noon, nalilito ako. But as I open my Bible, okay, yun na lang po. Okay, sasagutin ko yan, sister ha. Ang sabi mo kasi, bakit pa mayroong Kristo sa simbahan samantalang si Kristo nasa langit? What I mean is the carved object. Yung carved objects. Kasi in Old Testament, na parallel in New Testament, ang Diyos mismo nag-utos na maglagay ng graven images sa kanyang larawan. Hindi stage gaya ng nasa born again Christian. Sa mabasa, in 3:10 of 2 Chronicles, God said, put a holy image in my temple. Parallel yan in 19:19 verse 21 of Book of Isaiah na tinatawag na Holy Altar of the Lord. Hindi holy stage of the Lord gaya ng nasa born again Christian. Therefore, yung mga tunay na mananamba kay Kristo, parallel pa lang in Old Testament, sa kanilang mga templo, mayroong mga holy images. Tanong, ikinintonwar ba ito ni Kristo sa New Testament? Yes. 5:17 ng Mateo, maliwanag na maliwanag. Ang sabi ni Kristo, ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Alin yung ginanap niyang kautusan? Na nangangahulugang ipinatuloy niya sa bagong tipan? Yung inutos niya mismo sa pamamagitan ng Ama na maglagay ng banal na larawan sa kanyang templo. Na in Hebrew, tinatawag na meklaet o human graven images o holy graven images referring also to Christ. Bakit? Dahil sa 3:14 ng 1, dapat nating itaas ang anak ng tao. Paano mo sasagutin yan? Si Kristo nakataas na. Paano natin itataas? Sa pamamagitan ng santos galarawan na inutos ng Ama na pinatuloy niya in New Testament na ayon sa 4:3 ng ikalawang Korinto, si Kristo mismo nagbigay na tinatawag na banal na larawan ng Diyos. Kaya meron tayong mga graven images sa loob ng simbahan. Tanong, nasan ba yung tunay na Kristo? Tunay na Kristo ba yan? Hindi. Larawan niya ng tunay na Kristo na si Kristo mismo ang nagbigay at nagpalagay sa kanyang simbahan. Pero hindi yun nangangahulugan na siya mismo si Kristo. Ang Kristo nasa langit lang. Kaya nga pag nananalangin kaming mga Katoliko, alam mo yan, Ama namin, saan? Nasa Ribulto, nasa langit. Nasa langit. Di ba kaya yung confusion, yung mga tanong, dapat itinanong natin sa mga pare. Hindi natin tinanong sa ibang sekta dahil malalason talaga tayo niyan bilang mga Katoliko. Sana pag nilay-nilayan niyo yan, sister, kasi dati kayong Katoliko. Ako, may mga kaibigan akong pastor. Pastor yun hindi basta-basta yun. Founder pa ng religion. Nakatumbas nung sinasamahan nyo ngayon. Ngayon, balik na sila sa Katoliko. Ako, dati akong MCGI. Bumalik ako sa simbahang Katoliko. Ikaw, dati kang born again. Pero ayan, bumalik sa simbahang Katoliko. Because of the truth that Christ founded only a one church in 1st century, and that is not the born again Christian, but the genuine church. First will be called the Church of God, and according in 14:33 of 1 Corinthians, called to be the churches of the saint. O iglesia ng mga banal. Sa born again, wala namang banal May santo ba na nakanonize sa born again Christian? Wala. Di ba? Cross lang. Only the cross. Without Christ. Where is Christ? Di ba? Baka mamaya yun yung cross ng katabi ni Kristong kriminal. Di ba? Kaya
nalaman namin ng katotohanan na kami dating mga taga-usig sa simbahan, alam namin, naintindihan namin kayo, sisters. Hindi namin una naramdaman sa Katoliko si Kristo. Pero unti-unti, nag-mature kami sa aming faith bilang mga protestante at nagbalik kami sa simbahang Katoliko because of the truth. And the truth will set you free, and that Christ Himself founded a one church that He will be saved in the last of the day. 5:23 of book of Ephesians, 5:25 of book of Ephesians, and that is the church, and the church is the body, and the church is the foundation and pillar of truth. And the church that considered as the foundation and pillar of truth is the church himself that compiled the Holy Bible. Oh, paano yan? Oh, what if itinong ko sa inyo, meron bang pastor ninyo nung year 405 AD na nag-compile, naglagay ng chapters and verses ng Biblia? O may kilala ka? Wala. Dahil ang nag-compile ng Holy Scriptures na binabasa nyo ngayon with your self-interpretation ay galing sa simbahan. Dahil ang iniwan ni Kristo is the church. At yung church ang nag-manage, nag-compile nung mga Holy Scriptures na isinulat from Old Testament to New Testament at tumawag sa Biblia na Biblia, ang simbahang Katoliko. Kaya nga tinatanong ko kayo kanina, di ba sister? Pagpasensyahan nyo na kanina, no? Tinatanong ko kayo kanina kung nasa ng authority nyo. Sabi nyo, 28:19, verse 20 of Book of Matthew. Tinanong ko kayo, nandun na ba ang church ninyo nung isinulat yung 28:20 of Book of Matthew? Wala. Therefore, kailangan natin ma-define kung anong church ang existed noong 28:20 of Book of Matthew na siyang mayroong valid connection, valid interpretation, and valid authorization to teach the full gospel. Ano ba yon? Oh, let us read the history. Oh, ito history ito Dahil sabi sa Bible, in 8:8 of Book of Job, read the book of history and seek. And 1 Thessalonians 5:21 verse 22, try all of things. And the context of that verse, we're going to try read to yung recommendations ng Biblia in 8:8 of Job. Ano bang sabi? Sa page 2684 ng Young Student Learning Encyclopedia, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians are members of one religion, Christianity. So, anong Christianity yon? Kasi marami na ngayong Christianity na existed. Anong Christianity yon na existed na siyang may authority and valid interpretation na sumunod at magturo ng gospel ni Christ? O alin yon? There are no separation sects or branches of Christianity as they are today. The word Catholic means universal, and for those 1,000 years, all Christians are members of the Catholic Church. Therefore, yung mga Christian, according to history, na sinulatan at binigyan ng authorization ni Kristo na mag-preach, ay yung kaanib doon sa simbahang Katoliko. Ibig sabihin, ang may karapatan palang magturo yung mga unang Kristiyano at connected doon, nakaanib sa simbahang Katoliko. Why? Dahil ang church is the foundation and pillar of truth. Ngayon, balik tayo doon sa religion. What is the meaning of religion? The meaning of religion is to worship. In Latin, leregare. Yan, hindi itinuturo sa inyo ng pastor yan. Pagpasensya nyo na. Dahil itinatago nila pastor yan para mas madali na lang daw ang salvation. Ang salvation in 2:12 of Book of Philippians dapat nilulubos sa pamamagitan ng mga dapat ugaliing palatuntunan o kautusan gaya ng 7 sacraments. Ba't nagtataka ko, isang sacrament lang ang kinuha ng mga protestante, baptism lang. Where's the Eucharist? Where's the reconciliation? Where's the matrimony? Etc. Where's of that sacrament of the church? Ba't isa lang ang kinuha nila? Para madali na lang. Diba? Mamaya magtanong ka sa akin, sister, pwede ka magtanong ha. Ganon kasi kami pag nangangaral mga Katoliko. Kahit ano itanong nyo. Okay, ngayon, kung si Kristo ay nagtayo ng simbahan at merong mga dapat ugaliin doon, ano yung isa? Una, yung pagtanggap sa Kanya. Walang aral ang simbahang Katoliko na hindi namin tinanggap si Kristo. Kaya, walang authority kayo ate na patanggap sa amin si Kristo sapagkat matagal na namin tinanggap si Kristo. Kaya nga meron kaming larawan ni Kristo dahil sobra ang pagkilala namin kay Kristo. Pati mo ka, alam namin. Di ba? Kaya,
Doon pa lang sa pangangaral ninyo na kailangan namin tanggapin, mali na kayo eh. Dahil matagal na namin tinanggap si Kristo, alam mo yan, Katoliko ka dati, di ba? Sino ang sinasamba sa simbahan? Una, sign of the cross pa lang, in the name of the Father and the Son. And what is the subject of the sentence of word Son? Is Christ Himself. O, di ba? Kaya, paano natin na-receive ang Holy Sacrament? By Christ Himself, that He gave from the church. And that is the context of the faith. O ngayon, ano yung kahulugan ng pagtanggap kay Kristo na isa sa dapat ugaliin sa tunay na simbahan? Una, yung pagsunod sa kanyang utos. Na siyang konteksto ng pagsampalataya sa kanya. Ibabalik ko sa inyo, John 3:16. Anong basa? O ikaw, born again ka dati. Oh. Sinong maniwala at sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa paanong paraan natin sasampalatayanan? Sa 3:18 ng unang 1, ang sabi sa gawat katotohanan. Ano yung gawat katotohanan na yon? Ayon kay Apostol Pablo, sa 15:2 ng unang Korinto, yung kaligtasan na tinutukoy na pagtanggap sa konteksto ng pagsampalataya kay Kristo ay yung kautusan. Ano yung isa sa kautusan? 3:15 ng unang Pedro, ang pagsamba kay Kristo. Anong kahulugan ng pagsamba kay Kristo? Sa original translation is treskia, means pagsamba o relihiyon. Ngayon, kasama ba sa kaligtasan? Yes, kasama sa kaligtasan. Wala tayong tutol na si Kristo lang ang tagapagligtas. Pero may mga konteksto para mailigtas ka ni Kristo at yun yung pagsampalataya. Because in the text of the Bible, there are always have a context para hindi tayo ma-out of context. What is the definition of faith? Do you know what is the definition of faith, sister? According to 3:18 of Book of 1 John, ang definition ng tunay na pagsampalataya, yung pagsampalataya na hindi kayo ibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawat katotohanan. At yung gawat katotohanan na sinasabi sa Biblia, yung pagsunod sa kanyang kautusan. Ayan ha. At isa sa kanyang kautusan ay yung sambahin siya. Kaya nga meron kayong worship service, di ba? O kung hindi kasama sa kaligtasan nyo, bakit kayo nagkakaroon ng worship service? Dapat huwag na kayo mag-worship service. Di ba? O, ganon. Ngayon, kung isa sa konteksto ng kautusan na siyang konteksto ng pagtanggap kay Kristo ay yung pagsamba. Anong kahulugan ng pagsamba? Sa original translation ay treskia na nangangahulugang relihiyon. Kasama ba sa kaligtasan? Yes, kasama sa kaligtasan. Na siyang konteksto ng pagtanggap natin kay Kristo na siyang daan para makarating tayo sa Ama. But they are always a context. Para hindi tayo ma-out of context. Kasi ang ginawa ng born again Christian dyan, pinutol-putol na lang nila. Faith alone. Di ba? Doctrine yun. Actually po, Sige po. we have, our pastor ay theological. And wala po sa intention namin sa titing na manligaw po sa mga and also, we are followers of Jesus and nandito tayo sa in the process of being like Jesus, being Christ-like. And I believe na habang nandito po tayo, there are still room for learning and improvement. It's not na, Sige. I have Jesus already. I know everything. Kasi, sabi nga po, his ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Hindi po natin talaga maarok ang utak ng Panginoon. But, I would also like to correct, that we are not like implying lies here. We are basing on the gospel, on the Bible, and when we are being taught din po sa church, our preachers make sure that they study the word and they know the theological meanings of the word. So, Pastor ba yun, Pastor? May babasahin lang ako talata siguro, last question na. Kasi parang nagtitiwala kayo sa pastor ninyo, di ba? Sa preachers ninyo. Hindi kay Kristo. Alam ko, di nyo aminin yan. that doesn't mean naman po na we are not putting our trust in Jesus. Pero nagtitiwala kayo sa inyong mga preachers, sa inyong mga pastor. Yes, but Sige. by God's grace, they are there in that position. Okay. Because of their might, not because of their power. Okay. By the grace po na binigay po sa atin ng Panginoon. Lahat naman po tayo nandito because of God's grace. Hindi naman po tayo perfect. Wala naman po perfect na tao. Sige, basahin ko lang yung one verse ha. Pwede nyo i-check yan kung may Bible kayo. Sa 56:11 hanggang 12 ng Isayas. Ang sabi, oo, ang mga aso'y matatakaw, kailanman sila'y walang kabusugan.
at ang mga ito ay pastor na hindi nakakaunawa. Nako, patay tayo niyan. Yung preacher nyo, pastor ba? Sister? Opo, Okay. po kami. Pero meron din po kami church. Okay, ngayong pastor ang preacher ninyo, I want you to answer that verse and I want you to clarify that. Is that correct? Is that verse is correct? Kasi ang sabi sa verse na yan, sa 56:11 hanggang 12 ng Isaias, yung mga aso daw matatakaw at sila daw yung mga pastor na hindi nakakaunawa. Tama ba ang talata? Patunay yun na pinagkakatiwalaan nyo ayon sa Biblia ay pastor na matatakaw? Tama yung talata o mali? Bago niyo po ako tanungin kung tama or mali yung talata, pwede po ba ang ipaliwanag niyo po yung pinag-uugatan po ng tanong ninyo? Saan po galing yung Isaiah 56? Pinasulat yan kay Propeta Isaias. Ano po yung context na to? Oh, sige. So, Sino po yung pastors na sinasabi? sige. Paliwanag ko ha. Sige, total. Hindi ko na dapat sagutin yan kasi ikaw ang tinatanong ko. Pagbigyan kita, sister. Sige ha. Sa 56:11 hanggang 12 ng Isaias, yung mga pastor na sinasabi dyan na ni Propeta Isaias, in context, that will be theologically speaking parallel in 16:18 of Book of Romans and 24:24 of Book of Matthew na tinatawag na mga lalabas na mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo na magpapakita ng dakilang tanda at kababalakan. That is the context. Ngayon, sagutin mo lang yung tanong ko, sister, kasi para hindi na tayo magbaligoy-ligoy. Napapaus na rin ako. may ano pa ako, mama, may lecture pa. Ngayon, sa 56:11, sabi mo kasi ang preacher ninyong pinagkakatiwalaan is pastor. Ngayon, kung ang preacher ninyong pinagkakatiwalaan is pastor, according to 56:11 verse 12 of Book of Isaiah, ang mga pastor daw hindi nakakaunawa. Tama ba ang talata, sister? Patunay na ang pastor ninyong pinagkakatiwalaan walang unawa? O mali ang talata? Tama o mali? That is my question. Answer that. Bakit niyo po siya kinoconnect sa pastor po? Pastor yung pastor nyo eh. And bakit po pastor in general? Ano po ba talaga ang sinasabi po dyan? Sabi kong, sumagot ka muna sa tanong ko, sister. Sasagutin kita, kasi sinagot na kita kanina. Sumagot ka lang, sister. Ang tanong ko sa'yo, tama ba ang talata na ang mga pastor daw ay hindi nakakaunawa? Patunay na ang pastor ninyo ay walang unawa na pinagkakatiwala. Is that verse is correct? Yes or no? Hindi mo sasagutin? O, salamat, sister. At hindi kayo sumagot dahil mabubulgar ang inyong pastor. Tama, di ba? Okay lang. O, sige. Ano po? Di po sa Sige. Kasi paalis na din po talaga. Sige, okay lang. Pwede ko lang po ba kayong ipag-pray bilang... Mag-pray rin ako sa inyo. Salitan tayo. Sige po. Sige, ako muna i-pray ninyo.